So, hi guys! Andito tayo ngayon sa Cavite State University, Sikat Campus. And alam naman natin today na maraming nauusong mga bagong words. And i-interviewin natin ang mga Sikatians kung ano nga ba yung mga alam nilang bagong words ngayon. Malalaman natin kung gaano nga ba kalalawak ang isip at kalalalim ang kaalaman ng mga Sikatians. So, let's go! So, good day po. I'm Sheena and I'm here with Andre. Kuya Andre. And tatanong natin siya today kung ano yung mga new words na alam niya. So, first question po, ano yung mga bagong salita na alam mo? First, yung galing sa TikTok, yung Namo Jane. Tapos yung Borapika. And then yung Tito Kasi. Ito kasi. Parang di ako familiar dun ah. Pero anyways, paano mo po ito nalaman? Through podcast and TikTok live from Sophie Prime. Yeah. More on social media talaga. Okay, next question is nagagamit mo naman siya for everyday use sa pang-araw-araw. Not actually na everyday use. Mostly sa friends lang and online communication. Lastly naman, ano yung masasabi mo sa mga words na yon na umuusbong sa panahon ngayon? Masaya siya, entertaining. Wala naman siya masyadong bad effects sa atin kasi it's just words for use for fun. Yeah. So yun lang guys, thank you so much. Today, nandito tayo malapit sa e-library na para makapag-interview muli ng isang estudyante sa CVSU Sikat. So, ano pong name mo, kuya? Gian po. Gian. Course at saka grade. Second year from BSc English po. 201A English. So, ngayon, tatanungin kita, kuya. Anong new salita na narinig mo ngayong taon? Yung narinig kong bagong salita is yung Riz. R-I-Z-Z. Riz. So, ano mga ibig sabihin nun? Yun yung parang kung nagti-TikTok kayo or YouTube po, napapanood siya yung parang yung mga taong nagbi-video, parang iba-iba yung angle ng camera, parang kataas ng video, sasabihin ng mga nanonood, "Hey, Riz! Charisma!" So, ba't Yan na po. nakuha? So, Yun nga, kakasabi ko lang po pag nanonood po ako ng TikTok and YouTube po, parang dumadaan siya sa FYP ko po yun po, kaya narinig ko po yung real salitang po yun. So, nai-apply mo naman dito sa sa habang nakikipag-communicate ka sa mga klase mo, gano'n? Hindi po, as a mahihain na tao, ay, naku. Talaga ba? Parang hindi naman. Pero, Ayun po. ano naman masasabi mo na nagiging parang umuusbong ito, gano'n? Masasabi ko lang na mas nagiging nagagamit siya ng tao yung bagong word na yun, parang In a good way naman. yes po, in a good way naman siya nagagamit. So, thank you very much po. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Aljon Burgas at kasama ko si Isabella Villana po, from BSE major na English. Major English. Ngayong araw, tatanungin natin siya ng mga konting katanungan patungkol sa mga bagong salita sa ating lipunan. No? Ang unang tanong, ano yung mga bagong salita na iyong nalaman? Siguro isa sa mga salita ay yung word na slay. Slay. Yeah. Paano mo ito nalaman, yung salitang slay? Nakuha ko siya sa mga kaibigan ko kasi ginagamit nila. Tapos trend ata siya sa FB. Naririnig ko rin yun eh. So, yung pangatlong tanong naman, paano mo nagamit yung salitang slay sa pang-araw-araw na buhay? Ano siya, parang nagiging expression na pag, okay, magaling siya, you're so slay, ganon. Sa bagay. And yung pang-last naman, ano yung masasabi mo sa mga bagong salita na umuusbong sa lipunan natin nowadays? Masasabi ko na simbolo siya na yung language or wika natin ay masasabing dynamic or nagbabago. Nagsisimbolo siya na mayroong evolution talaga kasi nag-iiba yung words natin and even phrases. And then, even though na wala siya sa dictionary, specifically dahil iba yung meaning niya, meaning lang nito na merong pagkakaroon ng pragmatiko or pragmatics kung saan
meron tayong iba't ibang interpretasyon, base na rin sa kultura at pagbabago ng mga nararanasan ng bawat Filipino. Maraming salamat. Yun lang. Then ako naman si Justin Aquino para mag-interview sa student. So, hello. So, my name is Alizon Daan. So, BSE English 2018. Then meron tayong 4 na question para malaman natin yung mga bagong nalalaman niya patungkol sa iba't ibang lengguwahe na natutunan niya. So, first question, anong bagong salita ang iyong nalaman? Okay. Ang bagong salitang aking nalaman ay NPC Energy. And ano pong ibig sabihin in this? Okay, kapag sinabi po nating NPC Energy, ito yung mga tao na kapag kinausap lang natin, ay doon lang sila magiging madaldal. Pero kapag hindi natin sila kinausap o hindi natin sila in-approach, ay hindi sila magsasalita. Oh. So, paano mo naman siya nalaman or in what way? Paano siya? Okay, paano ko siya nalaman? Kasi I have a friend sa social media, then doon ko siya nalaman na meron pala siyang NPC Energy. So, pag kinakausap ko siya, doon lang siya mas nagiging madaldal. Pero kung hindi ko siya kakausap, ay hindi siya magiging madaldal. Next one, nagagamit mo ba siya in araw-araw na gawain? Yes po. Nagagamit ko po siya sa pang-araw-araw na gawa. Next naman, panghuling question na to. Okay. Ano ang iyong masabi patungkol sa salitang ito? Okay, ang masasabi ko sa tungkol sa salitang ito ay mas pinadali o mas pinaikli ang ibig sabihin ng salitang ito at mas pinalalim kung ano nga ba ang salitang ito. So, yun lamang po. Maraming salamat.